saan patungo. Puso at isip ko'y litong-lito, ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay, ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Dito po sa Bayan ng Bulan, tayo po ay napapakinggan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamagitan po ng ating page, UPC Bulan Church, tayo po ay napapanood sa ating Facebook Live. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church, Bulan, na bumabati po sa inyo sa pangalan ng Panginoon at nag-aanyaya na tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumayin niyo po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Panginoon, patuloy po nating maranasan sa ating pong araw-araw na buhay. Bawat umaga na tayo po ay gumigising, mga kapatid, pagpapala po ito na dapat po nating ipagpasalamat at ipaglingkod sa ating pong Panginoon. So again, welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ang programang ito ay araw-araw po nating napapakinggan dito po sa New Gen FM 100.7. At salamat po sa Diyos sa management ng New Gen FM na patuloy po nating kapartner sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Purihin ang Panginoon. Welcome din po sa mga ngayon lang nagbukas ng inyong radyo at ngayon lang na kapag-follow sa ating pong Facebook page ng UPC Bulan Church. Paki-share na lang po, mga kapatid, sa ating mga online viewers upang ang mga pagpapalang espiritual ay patuloy po na
maibahagi natin sa mas nakararami. Pagbati po sa lahat ng ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa 3 congregation na ating pong pinangangasiwaan, sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng Magsaysay Bulan United Pentecostal Church. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Ang inyong mga schedule ng Bible study ay patuloy po kayong i-bless, samahan at pagtagumpayin ng ating pong Panginoon. And let us invite more visitors every church service, mga kapatid. Ganon din ang ating pong mga kapatiran dyan po sa congregation ng Santa Remedios Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Patuloy po na ang biyaya ng Diyos ay sumaatin at ang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon ay patuloy po nating maranasan sa ating pong mga buhay. Ganon din ang ating congregation dito po sa Iquirino Bulan. Good morning sa inyo, mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. At ngayon po ay araw ng Huwebes. Muli na namang maulan dito sa amin. Aywan ko sa inyong lugar kung kumusta. Gayunpaman, mga kapatid, umulan man o umaraw, ang kabutihan ng Diyos ay patuloy po na ipinagkakaloob at ipinararanas sa bawat isa sa atin. Kaya naman, ang ating pong pasasalamat sa Diyos ay patuloy po, mga kapatid, na ating pong iniaalay sa kanyang dakilang pangalan, maging sa mga katagumpayan na ipinagkakaloob ng Panginoon sa gawain ito ng United Pentecostal Church Bulan. Salamat po sa ating Panginoon, sa Kanya lamang ang kaluwalhatian, pagpupuri at pagsamba, mga kapatid. Sa mga nais naman pong magpaabot ng inyong mga mensahe, maaari yan ay prayer request, mga katanungan, mga testimonies, marahil kung paano kayo napagpapala spiritually sa pamamagitan ng programang ito. Pwede po kayo mag-text sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Purihin ang Panginoon. Sa mga nakamonitor ngayon sa frequency ng radyo, New Gen FM 100.7, paki-update po ako, mga kapatid, kung kumusta ang signal natin ngayon sa radyo, sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa radyo. So, kailangan natin ng update para ma-check ng ating pong technician sa station ng radyo kung may mga kailangan pong i-adjust. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa ating programa. Ipinag-aanyaya po namin sa ating mga taga-subaybay, lalo na dito sa Bayan ng Bulan, ang ating mga schedule ng pagsamba sa Panginoon. Dito po sa United Pentecostal Church. We invite you to try to attend and observe our church services. Nagsisimula po yan araw ng Sabado hanggang Linggo. Iba-ibang lugar, 3 batch po yan, mga kapatid, sa ating 3 congregation. Araw ng Sabado, alas 6:30 ng umaga, dyan po tayo sa congregation ng sa Magsaysay rather. Diyan sa Magsaysay Bulan, araw po ng Sabado. Dito naman po sa Iquirino Congregation, Iquirino Bulan, araw pa rin ng Sabado, alas 8 ng umaga. At pag-araw naman po ng Linggo, diyan po tayo sa Santa Remedios Congregation Bulan. Ang ating pong pagsamba dyan ay alas 7 ng umaga, araw po ng Linggo. So, inaanyayahan natin ang ating mga kambayan dito sa Bayan ng Bulan na magsama-sama po tayo sa pagdalo sa gawain po ng ating Panginoon. Binabati ko po yung aking Bible study every Tuesday dyan po sa Barangay Aquino, ang Azul Family. Good morning po sa inyo dyan, Sister Vilma and Brother Andres at ang inyong buong sambahayan. I-bless po kayo ng Panginoon. Pagbati din kay Sister Jana Kasim. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. See you tomorrow sa ating pong schedule ng Bible study sa inyong tahanan. At i-bless ng Panginoon ang inyong buong family. At meron pa akong Bible study mamaya alas 9:30 ng umaga or 9 or 9:30
bago mag-opening o bago magsimula, magbukas yung restaurant na Hiraya, ay meron tayong Bible study mga kapatid. Pagpalain po ng Panginoon, Sister Mariel, i-bless po ng Diyos ang inyong business at ang inyong family. Sa puri ng Panginoon, nais po natin namang i-recognize ang ating mga viewers, mga kapatid, online. Praise the Lord. Sister Gina Lim Giocado watching right now. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Si Pastora Sheila May Piñaranda watching from UPC Sabah, Malaysia. Maging Sister Maria Lorbelisa Iko watching from Saudi Arabia. Good morning, kapatid. Pagpalain ka at ingatan dyan ng Panginoon sa Saudi Arabia. Sister Isabel Espiritu, good morning. Si Brother Tofi Mendoza, good morning. Sister Evelyn Valencia Punsalan, good morning from Palau. Pagpalain ka dyan ng Panginoon. Sister Maricho Albao from Masbate, good morning. Sister Regine Chuji ng UPC Japan. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Dumadami po yung ating mga viewers from Japan. At maging Sister Helen Reblora watching from G del Pilar. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. At i-bless ng Diyos ang inyong mga Bible studies. At maging si Bernardo Matilde Leda Sidugen. Good morning. Pagpalain ka po ng Panginoon. Praise the Lord. At si Brother George Camayo Tabog, good morning. Sister Felipe o Brother Felipe Escresa, good morning. Sister Lita Sultan, Sister Elena Morata Burabo, and Brother Christopher, dyan po sa Bagong Silang, Sitio Bagong Silang. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon together with your family o Burabo family. Si Brother Serafin Akiwo, good morning. And Sister Nanette, dyan po sa Barangay San Vicente, Bulan. Sister Christy Desuyo, good morning. At Sister Christy Magkayan, good morning. And the whole family, Brother Ruli at ang inyong buong pamilya. I-bless po kayo ng Panginoon. Sister Evelyn Aconya, good morning, kapatid, dyan po sa Laguna. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sister Rebecca Montimor, dyan sa Laguna. Sister Angelita Castillo, good morning. Sister Marlene Golyoso, dyan po sa Tulatula Sur, Magallanes. Sister Ning Sadol, ang ating pong LM o Ladies President ng UPC Bulan, dyan po sa Ning's Restaurant. Good morning po sa inyo dyan. Si AJ, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Divine Espela Guyal sa Magsaysay. Si Brother Marvin Golyoso, dyan po sa Lapinig, Magallanes. Sister Elaine Buhanghang, thank you for watching. Sister Jane Ioy watching from Zone 7. Pagpalain po kayo ng Panginoon at samahan po kayo ng ating Panginoon. At ang inyong mga anak ay i-bless po ng Diyos. Sister Zenaida Obado Doctolero, good morning. At maging Sister Laura Gumban and Brother Edmond, dyan po sa Guwan family sa Barangay Lahong. Ayan, pagpalain kayo dyan ng Panginoon. Sister April Santos, good morning. Sister Nancy Dangla, good morning. Si Brother Merrick Candelaria, ito po ay sa Kamsur. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Si Brother Merrick Candelaria. Si Brother Andy Orozco, thank you for watching. Sister Lita Liguro, Sister Angelita Liguro, thank you for watching, mga kapatid. Sa Lipa City. Sister Belen Apolinar Ako, thank you for watching. Si Brother Dario Tobias, good morning. Si Brother Joe Lorenzo Acosta sa Fairview. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa UPC Fairview. Maging Sister Gloria Trinidad, thank you for watching. Sister Diaz Lu, Sister Lorena, ayan, Hermosillo po ito sa lugar ng Pulangi, Albay. Praise the Lord. I-bless ng Panginoon inyong family. Sister Arlene Barela, thank you for watching. Pagpalain kayo ng Panginoon.
Sister Maricel Cases, thank you for watching. Praise the Lord. Si Leali Gonzaga Jamming, thank you for watching. Brother Joven de los Reyes Daso, salamat po. Sister Nida Orlanes, dyan po sa Cebu, thank you for watching. Ayan. Praise the Lord. Sister Melody Herrero, Sister Divine Espela Goyal, amen. Salamat kay Brother Joe Lorenzo Acosta for inviting more friends to watch our program. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Si Ma'am Ann Bueson, dyan po sa Biton, Magallanes. Pagpalain kayo ng Panginoon. Praise the Lord. Sister Janet Tecon, good morning. Thank you for watching. Sister Egina Banisok Tayab. Sister Ray Galo Sr., thank you for watching. Sister Yuli Albao, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Salvador Emma, thank you for watching. Hindi ko alam kung alin ang pangalan dito. Ang Salvador ba o Emma? Kaya hindi ko malagyan ng sister or brother. Sister Marilo Nervida, thank you for watching. Sister Irene Guwan, pagpalain ka ng ating Panginoon dyan sa Magsaysay. Okay, si Sansan, good morning, watching. Taga saan ka ba, kapatid? Pagpalain ka ng Panginoon. Sister Erica Mostoles and the whole family, good morning. Praise the Lord. Sister Leia Alodino, good morning. Si Sister Angelita Saniel Sagon. Si Brother Jofil Agos, dyan po sa Erosin. Good morning sa inyo dyan, buong family. At pagpalain kayo ng Panginoon. Namimiss namin kayo. God bless po sa inyong family. Praise the Lord. Sister Beth Frenila, amen. Si Brother Ismael Sahulga, Sister Cristita Bugayong, Sister Evelyn Valencia Ponsalan, thank you. UPC Joan Fabilia Solis, good morning. Praise the Lord. Si Brother Daniel Vargas Orgaya, Sister Esperanza Gesta Obando, thank you for watching. Jessie Baskina Manlangit, amen. Si Marilyn Wagas Ayok, thank you for watching. Sister Sonia Maranya de Guzman, thank you for watching. Sister Wilma and Brother Carlos Cabrera, ayan. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan sa Italy. Kumusta kayo? Sana'y makadalaw muli kayo dito sa bulan from Italy. Si Pastor Aaron Condes, ayan. Good morning dyan sa Pili, Camarines Sur. Ayan, miss na kita, kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong buong family. See you sa GenCon sa Mayo. Praise the Lord. Sister Aida Ramos, good morning. Si Sansan, watching from Matnog, Sorsogon. Praise the Lord. Ayan, Sister Emma Salvador. Ayan, babae pala ito. Sister Emma Salvador, thank you for watching. Sister Mary Ann Sunga, dyan po sa Bulacan. Sister Lisa Ito, dyan po sa lugar ng Japan. Good morning. Si Brother Danny Ocampo, ayan, dyan sa Palau. Dumadami po yung ating viewer dyan sa Palau. Good morning po sa inyo. Si Sister Consuelo Tapakal, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. So mga kapatid, hanggang dyan lang muna ang ating time to recognize our viewers. At ngayon po ay dadako na tayo sa salita ng ating Panginoon. And before that, mga kapatid, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, bagamat maulan na naman. Ngunit ang biyaya mo at pagpapala ay patuloy na dumadaloy sa aming pong mga buhay, kasama ng aming mga taga-subaybay. Panginoon, dalisayin mo po ang aming mga puso, gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyong banal na harapan.
Kumilos ka po sa puso at isipan ng aming mga taga-subaybay. We pray for the enlightenment and spirit of understanding and revelation sa bawat paksa na aming pong tinatalakay at pinagsasalusaluhan tuwing umaga. Sa programang ito, Panginoon, patuloy kang kumilos, magligtas ka ng maraming mga kaluluwa, magpagaling ka ng mga may taglay na karamdaman. Ang mga prayer request na pino-forward po sa aming page ay dinudulog namin sa iyong paanan. Pagkalooban mo po ng katugunan, O Diyos. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray for complete recovery, healing, and miracle kay Sister Jana Kasim. Pagpalain mo siya, Panginoon. Patnubayan ang iyong kapangyarihan at paghimalaan mo siya, O Diyos. And all our prayer requests, Panginoon, na tinanggap sa page na ito, hindi man namin lahat maisa-isa, but we pray, God, na tanggapin ng bawat nagpadala ng prayer request ang katugunan sa kanilang mga panalangin. To God be all the glory. Kagalingan din kay Sister Angelita Liguro sa kanyang anxiety, depression, at lahat ng mga emotional and mental problem, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magkaloob ng katugunan. In the name of our Lord Jesus Christ. Bless our viewers online and our listeners on air. Maraming salamat po. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At ngayon po ay dadako na tayo sa ating pagtalakay ng salita po ng ating Panginoon. Part 3 ang ating pong tatalakayin ngayon, mga kapatid. Ang ating paksa patungkol po sa ating pinag-aaralan na iisang tunay na Diyos. Yan. Sa mga nagdaang episode po natin ay ating pong binasa mga talata ng Biblia na nagpapatunay na ang Diyos ay hindi po nahahati sa mga tatlong hiwa-hiwalay na persona. So, hindi po natin masusumpungan yung Trinity na katuruan sa Biblia. Every time na dinidiscuss natin ito, huwag po tayong mag-isip na ito po ay pag-atake. Hindi po, mga kapatid, wala tayong layunin na manugat ng damdamin ng sino man o ibang mga sekta o denomination. We are just teaching what is written in the Bible. At ang sabi po ni Apostol Pablo, huwag tayong hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Pagdating po sa mga pinapatupad na aral ng Biblia, mahigpit po ang Panginoon. Ang Revelation po ay nagsasabi na bawal magbawas ng kahit tuldok. Bawal din magdagdag. So sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong hihigit sa mga bagay na nangasusulat. At ang bilin pa ni Apostol Pablo sa aklat, mga kapatid, ng Galatia. Kung titingnan po natin, mga kapatid, Galatians chapter 1, verse 8, ganito po ang mahigpit na habilin at paalaala ni Apostol Pablo, mga kapatid. Tingnan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi nung una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Mayroon pong utos ang apostol na si Pablo na aral na dapat itakwil. Bagamat mahal natin ang tao na may maling aral, ngunit utos po ng Biblia na itakwil yung aral na mali. At isa sa mga maling aral na ating pong
dinidiscuss dito, wag sana itong i-take personally, mga kapatid, or emotionally ng ating mga kababayan, kundi based on teaching lang tayo, issue, biblical principle lamang, mga kapatid. Utos po ng Bible na kung may maling aral at na found out mo na ito ay mali, itakwil mo siya. Regardless kung gaano mo man yan katagal na tinatangkilik. Halimbawa, yung traditional belief about God na tinatawag na Holy Trinity. Yan po ay napakatagal na rin na tinatangkilik ng mga nagsasabing Kristiyano, born again, Protestant, mga kapatid. Ngunit hindi po yan nakasulat sa banal na kasulatan. Tinatangkilik yan ng majority ng mga taong nagsasabing sila'y Kristiyano. But it's sad to say that the word Holy Trinity or Triune God, mga kapatid, hindi po yan nakasulat sa Biblia, hindi po yan itinuro ni Kristo, at hindi rin po yan itinuro ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Kaya, ang sabi po ni Apostol Pablo, kahimat kami, o anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng iba kaysa aming ipinangaral sa inyo ay itakwil ninyo. Sino po yung itakwil? Hindi po yung tao, kundi yung aral na mali, itakwil. Mahalin yung tao na may maling aral, pero itakwil yung aral. Kasi yung aral na mali ay makapagpapahamak po ito sa sino mang tatangkilik nito. So the purpose of our discussion is not to attack personally, mga kapatid, kung sino man, kundi upang liwanagin sa ating mga kababayan kung ano lamang ang nakasulat na aral ng Diyos, doon lang tayo mananangan, mga kapatid. Ang Biblia ay nagtuturo na mayroon lamang iisang tunay na Diyos. Numerically, one God. Hindi po nahahati sa tatlong mga hiwa-hiwalay na persona. Kasi pinag-aralan po natin yung teaching of Trinity, na bagamat yan ay wala sa Bible, ay inaral po natin yan. At ang teaching po ng Trinity doctrine, ang Diyos di umano ay iisa, subalit nahahati sa tatlong mga hiwa-hiwalay na persona. Ang Ama di umano ay Diyos, hiwalay sa anak, at ang anak ay Diyos din, hiwalay sa Ama. Distinct person. Sinasabi po nila yan sa kanilang mga libro. One God in three person. Distinct person. Pag tiningnan nyo po sa dictionary yung salitang distinct, ibig sabihin separate, bukod. Ayan. Kung ang Ama ay bukod na Diyos, Ama lang, at ang anak ay bukod din na Diyos, anak lang, at ang Espiritu Santo ay bukod rin, Diyos din, so ilan ngayon ang Diyos? Sabi ng nakausap ko, wag mo kasing itotal. Wala namang mababanggit sa Biblia na wag itotal ang Diyos. Pag binibilang mo ang Diyos, di may total. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one. Mga kapatid, di may total ang Diyos. Mga kapatid, pag tatlo ang pinapakilala mo, tatlo ang dinadasalan mo, you pray to the Father, you pray to the Son, and you pray to the Holy Ghost, specifically, distinctively. Ibig sabihin, tatlo ang tinatawagan mo, tatlo sila. Kahit hindi mo sabihin na tatlo ang Diyos, pag tatlo ang dinadasalan mo, tatlo ang iniisip mong makikita sa langit, mga kapatid. Kasi naandun yung deception eh. Sa Trinity, they don't say three gods, mga kapatid. They don't say three gods. They say one God in three persons. Pero hindi po yan sinang-ayunan ng Biblia. Kasi sa langit, mga kapatid, ay ipinakita na po ng Panginoon kay John the Beloved kung ilan ang Diyos at ilan ang trono. Ayan, doon sa mga
naniniwala na may tatlong persona sa pagka-Diyos, pagdating sa langit, ilan ba talaga ang makikita nating Diyos? Tatlo ba sila, mga kapatid? Tatlo ba ang trono sa langit pertaining to God, mga kapatid? Revelation chapter 4 verse 8. Verse 8, ganito po ang ating mababasa. Pagdakay na pa sa espiritu ako, sabi ni Juan, at narito may isang luklukang nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Ayan. Maliwanag po yung statement nung taong nakakita na ng langit. Hindi tayo pwede makipagtalo kay Juan, sapagkat siya ang pinagpakitaan ng Panginoon ng kalangitan maging ng kanyang trono doon. Ang sabi po ni John the Beloved, na pa sa espiritu siya at narito, nakita niya ang kalangitan, may isang luklukang nalalagay. Ilan daw ang luklukan? Isa. So, kung isa ang upuan, hindi pwedeng tatlo ang uupo. Mga kapatid, may isang luklukang nalalagay sa langit at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. So, ang tanong, kung tatlo sila, sino ang nakaupo doon? Pag sinabi natin na si Jesus Christ, saan nakaupo ang Ama? Pag sinabi naman natin na ang Ama ang nakaupo, saan nakaupo si Jesus Christ? Hindi naman pwede na wala siyang luklukan, hari siya ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Wala po akong nakitang hari na walang luklukan. If you believe that Jesus Christ is King of Kings and Lord of Lords, hindi pwedeng wala siyang trono, wala siyang luklukan. At ang sabi ng Biblia, sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Ilan ang luklukan? Isa. Ang nakaupo sa luklukan ay isa. So saan mo doon ngayon isisingit ang Trinity? Kung Trinity ang Diyos, kailangan mo doon ng tatlong luklukan at kailangan mo ng tatlong nakaupo. Pero ang ipinakita ng Diyos kay Juan na kalangitan, yung senaryo sa kalangitan ay nakita po ni John the Beloved bago siya mamatay. At nakita niya na sa ibabaw ng iisang luklukan sa langit ay meron lamang iisang nakaupo. And I believe, mga kapatid, ang nakaupo doon ay ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Sapagkat siya ang Ama, siya ang Anak, at siya ang banal na Espiritu. Hindi kami naniniwala na ang Diyos ay nahahati sa tatlong mga persona na pare-parehas Diyos, magkakapantay, mga kapatid, at hiwa-hiwalay. Yung Ama, Anak at Espiritu Santo, ang aming paniniwala po dyan ayon sa Biblia, ay mga kapahayagan or manifestation, not person, but three manifestation. Not three person, but three manifestation of the one true God. He manifested Himself as Father during creation, and He manifested Himself as Son of God during redemption. Kaya siya tinawag na anak ng Diyos nung siya ay magkatawang tao. Wala nga pong term sa mga katiwa-tiwalang salin ng Biblia, wala pong term na Son of God or God the Son rather. Son of God mayroon. Yung God the Son, wala po. Kasi yung pagiging anak ni Jesus Christ, yun po yung pagiging tao niya, hindi po yung Diyos. Ang Diyos ay ang nananahan sa Kanya. Nung sinabi ni Jesus Christ in John chapter 14, mga kapatid, na kung saan nakausap ni Felipe ang Panginoon. Tingnan natin muli ito, mga kapatid. Verse 8. John chapter 14 verse 8, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong
ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mong ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ayun. Kumbaga, parang frustrated ba si Jesus Christ sa katanungan o sa sinabi ni Felipe? Kumbaga, kung gagamitan natin ngayon ng modernong salita, ano ka ba naman, Felipe? Matagal na tayong magkasama at hindi mo kilala kung sino ang Ama? Kumbaga, hindi expected ni Jesus Christ na kasama niya si Felipe pero hindi siya kilala nito. Kasi ang hinahanap ni Felipe ay ang Ama. Dahil naririnig ni Felipe at ng mga alagad that every time na si Jesus Christ ay nananalangin, He was calling to the Father. Kaya nga yung pattern of prayer, Ama namin, ayan, may tinatawag si Jesus na Ama. Natural po yun, sapagkat nananalangin si Jesus sa kanyang pagiging tao. Hindi siya nananalangin bilang Diyos, kundi nananalangin siya bilang tao. Kasi wala pong Diyos na nananalangin. Ang Diyos ay dalanginan. Pero si Jesus nanalangin, hindi sa pagiging Diyos, kaya siya nanalangin. Siya ay nanalangin sa kanyang pagiging tao. Kaya nung narinig ni Felipe, ipakita mo, Panginoon, sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Very disappointed ang Panginoon kay Felipe. Matagal na tayong magkasama, hindi mo ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mong ipakita ko sa iyo ang Ama? Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? So ang tanong, hiwalay ba sila? Hindi. Si Jesus ay nasa Ama at ang Ama ay nasa Kanya. O hindi sila separate, hindi sila distinct persons, mga kapatid. Kaya tama yung statement ni Jesus Christ sa Juan 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. Walang puwang ang Trinity na paniniwala sa banal na kasulatan. Yan po ay traditional belief ng mga pagano, mga kapatid, na inadapt ng nagsasabing mga Kristiyano, ngunit hindi po yan nakasulat sa banal na kasulatan. Ang Trinity doctrine, dineclare po ito ni Constantine as official doctrine of Christianity. Samantalang si Constantine, hindi naman siya Christian, pagan po siya. How come na ang nag-declare ng official doctrine of Christianity ay isang pagan, isang pagano? Hindi siya Christian, politiko pa nga siya. Ang layunin lang ni Constantine is to unite the Christians, mga kapatid. Pag-isahin ang mga nagsasabing Kristiyano. Pero siya mismo ay hindi Kristiyano, mga kapatid. Pagano siya. So hindi pwedeng mag-declare ng official doctrine ang isang hindi naman naniniwala doon sa i-declare na doctrine, mga kapatid. Kaya lumaganap worldwide yung Trinity doctrine as official doctrine of Christianity, but it's sad to say, hindi po ito nakasulat sa Biblia. Kaya itinatama po natin yan. Walang Trinity sa Biblia, one God ang tinutukoy sa banal na kasulatan. So we believe in one God, not in three persons, but in three manifestations, mga kapatid. Tatlong kapahayagan at hindi tatlong mga persona ng Diyos. Siya po ay nahayag bilang Ama sa paglikha. Siya po ay nahayag bilang anak nung tayo ay kanyang tinubos. At siya ngayon ay kumikilos sa ating buhay bilang banal na espiritu, na kung taimtim po kayong nakikinig ngayon sa programang ito sa radyo, sa Facebook Live, mga kapatid, kung bukas ang inyong puso, mauunawaan ninyo na yung matagal nyo ng pinaniniwalaan na turo ng Christianity kuno, na ang Diyos ay may tatlong persona, hindi po yan ang katuruan ni Kristo at hindi yan ang itinuro ng mga alagad. And according to Galatians 1:8, sabi ni Pablo, kahimat kami o isang anghel ang bumaba at mangaral sa inyo ng iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. So utos ng Panginoon at ni Apostol na si Pablo na itakwil natin yung mga maling aral.
At isa sa mga maling aral na dapat nating itakwil kung sincero ang ating paglilingkod sa Diyos ay yung maling aral na tatlong persona di umano ang Diyos. Yung Trinity doctrine. There's no such holy Trinity in the entire Bible. There's only one God. And that one God was manifest in the flesh. Ang nag-iisang Diyos ay nagkatawang tao. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So, sa mga nagsasabing sila ay Kristiyano, ang tanong, ano po ba ang pangalan ng Ama? Kung hindi mo yan nasasagot, hindi mo tunay na kilala ang Diyos. At hindi mo rin kilala si Jesus Christ. Kasi ang sabi ni Jesus Christ sa John chapter 14, in verse 7, tingnan niyo po sa Bible. Totoo yung sinasabi na ito ni Jesus Christ, huwag natin pagdudahan. Ang sabi ni Jesus Christ, John chapter 14 verse 7, kung ako'y nangakikilala ninyo, ay mangakikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala at siya'y inyong nakita. Sinabi po ito ni Jesus Christ, na ang totoo raw na nakakakilala sa Kanya, ay nakakakilala kung sino ang Ama. O sa mga nagsasabi po na kayo ay Kristiyano, Trinity ang inyong pinaniniwalaan. Ang tanong, sino ang pangalan ng Ama? Pag hindi mo napapangalanan kung sino ang Ama, kasi ang salitang Ama ay hindi po yung pangalan. Title po ang salitang Ama. Mga kapatid, maraming mga nakikinig ngayong umaga na mga ama ng tahanan, may mga pangalan po kayo. Maaring ang tawag sa inyo ng anak nyo ay tatay, daddy, papa, itay. Title po yun. Pero meron kayong tunay na pangalan. For example, kung ikaw ay si Juan de la Cruz, ang tawag sa iyo ng anak mo ay itay or tatay. Pero kapag pipirma ka sa mga dokumento, hindi mo pwedeng ilagay yung tatay or itay or papa. Ilalagay mo ang pangalan mo, Juan de la Cruz. Ang Diyos maraming title. Tinawag siyang Jehovah Jireh, tinawag siyang Jehovah Shalom. May mga meaning po yan. Puro lang yan title. Tinawag siyang El Shaddai, may meaning din yon, mga kapatid. Tinawag siyang Father, tinawag siyang ang daming tawag sa Diyos sa Old Testament. Jehovah Shalom, it means He is a God of peace. Jehovah Jireh, He is our provider. Ayan. Marami siyang katawagan or title, but there's only one name. At ang pangalan na yan, ang tanging pangalan na kinatatakutan ng demonyo. Ang pangalan na yan ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo nung siya ay nagkatawang tao. Kaya kapag nagpalayas ka ng demonyo sa mga sinasaniban, kailangan mong banggitin ang pangalan na yan. Otherwise, hindi yan lalayas. Halimbawa, palayasin mo ang demonyo sa pangalan ni presidente, sa pangalan ni gobernador, sa pangalan ni mayor o ni kagawad o ni kapitan, hindi lalayas ang demonyo. Mga kapatid, baka mag-aya pa siya ng marami. Pero pag ginamit mo ang pangalan ni Jesucristo, when you rebuke, mga kapatid, Satan, he will flee from you. Siya po ay tatakas sa inyo. The only name na kinatatakutan ni Satanas is the name of Jesus Christ. At ang sabi ni Jesus, kung kilala nyo ako, ay makikilala nyo at nakita nyo at nakikilala nyo kung sino ang aking Ama. Kaya kung sinasabi mong Kristiyano ka, kilala mo si Jesus, ayon sa iyo, ang tanong, ano ang pangalan ng Ama? Pag hindi mo napapangalanan kung ano ang pangalan ng Ama, iyan ay ebidensya na hindi mo kilala si Jesus Christ. Mga kapatid, klarado po. So nawa ang paksang ito ay magbigay liwanag sa ating mga kaisipan. Kung tayo ay napaniwala sa doctrine of Trinity, unbiblical doctrine, mga kapatid, yung Trinity. Wala po yan sa Bible. Yan ay traditional belief ng mga nagsasabing Kristiyano. Tradition
Hindi po yan biblical, mga kapatid. So there's no Holy Trinity in the Bible. There's only one true God. Ito lang, mga kapatid, bulay-bulayan nyo lang ito na John chapter 14 verse 7. Ang sabi ni Jesus Christ, kung ako'y nangakikilala ninyo, ay mangakikilala ninyo ang aking Ama, at buhat ngayon siya'y inyong nangakikilala at siya'y inyong nakita. So yun yung aking katanungan doon sa mga nagsasabi sila'y Kristiyano and they adopt the doctrine of Trinity. Kung sinasabi mo na ikaw ay nakakilala kay Kristo, ang tanong, sino ang pangalan ng Ama? Kung kilala mo si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, dapat kilala mo kung sino ang Ama. Pag hindi mo mapangalanan kung sino ang Ama, it means hindi mo kilala si Jesus Christ. Kaya sinaway niya si Felipe. Felipe, matagal mo na akong kasama, hindi mo ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mong ipakita ko sa iyo ang Ama? Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? So sino po ang hinahanap ni Felipe? Kausap niya si Jesus Christ. Ang hinahanap naman ni Felipe, malinaw, ang Ama. Pero sino ang tinuro ni Jesus Christ? Ang kanyang sarili. Mahina ba ang pangunawa ni Jesus Christ sa pag-uusap nila ni Felipe? Ang hinahanap ni Felipe ay ang Ama. Pero bakit ang tinuro ni Jesus Christ ay ang kanyang sarili? Hindi niya sinabi na sandali lang Felipe, hintay-hintayin natin at tatawagin ko ang Ama. Kung magkahiwalay sila. Pero agad-agad na sinaway ng Panginoon si Felipe. Felipe, matagal mo na akong kasama at hindi mo ako nakikilala. Very disappointed siya kay Felipe. Magkakasama tayo, hindi mo ako kilala. Pero sino ba ang hinahanap ni Felipe? Hindi naman si Jesus. Ang hinahanap niya ay ang Ama. Pero maliwanag, itinuro ni Jesus kay Felipe ang kanyang sarili. Ibig sabihin, sa Juan 10:30, tama ang sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Kaya ang totoong aral na dapat nating tangkilikin sa pagkilala sa Diyos ay hindi ang Trinity na tradisyonal na teaching, kundi mga kapatid, ang one God belief, one God doctrine. And that one God manifested in a three manifestation, not person, but three manifestation. Nahayag ang iisang Diyos na yan bilang Ama sa creation, at nahayag naman siya bilang anak nung siya'y nagkatawang tao, at ngayon siya ang kumakatok sa puso mo, si Jesus Christ, bilang Holy Ghost, bilang banal na Espiritu. Kaya pagdating sa langit, Revelation 4:2, mayroon lang iisang trono sa langit. At ang iisang trono sa langit, may isang nakaupo lamang at hindi tatlo. So, sa Biblia, walang Trinity. Sa langit, wala rin pong Trinity. Nakita na ni Juan ang trono sa langit. Mayroon lang isang trono at sa ibabaw ng isang trono ay may isa lamang na nakaupo. So nawa naging klarado po sa inyo mga kapatid. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay hindi para sugatan ang personal na damdamin ng mga nakikinig, kundi para ipaglingkod sa inyo ang katotohanan na ito rin ay ipinaglingkod din sa amin nung mga panahon na wala pa kami sa tamang paniniwala sa Diyos. Sabi ng Panginoon, tinanggap niyong walang bayad, ibahagi niyo ng walang bayad. Kahit magbayad pa kami para lang maibahagi sa inyo ang katotohanan ito, okay lang po yun. Sapagkat ang katotohanan ang tanging magpapalaya sa atin mula sa mga kamalian. Maraming salamat mga kapatid. Can you share this topic to your FB friends? Mga kapatid, mahalaga po na makilala natin ang iisang tunay na Diyos para ma-validate ang ating paglilingkod. Kung ikaw ay matagal nang nagsasabing naglilingkod sa Diyos at Kristiyano, kailangang makilala mo kung sino ang Ama. Kung totoong kilala mo si Jesus Christ, mga kapatid, magiging kilala mo ang Ama. At tatanggapin natin yung sinabi ni Jesus Christ na ako at ang Ama ay iisa. Ang Ama ay nasa akin, sabi ni Jesus, at ako ay nasa Ama. So there's only one, numerically one true God.
Maraming salamat mga kapatid. Manalangin po tayo sa Panginoon sa ating pansamantalang pagtatapos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa napakaliwanag na aral na iyong iniwan sa banal na kasulatan. Na huwag kaming hihigit sa nakasulat, kundi kung ano ang tinuro ng mga apostoles, yun ang aming tatangkilikin, at anumang itinuro ng mga alagad, yun ang katotohanan na natutunan sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng nakinig. Nawa hindi lamang iisa o kokonti ang makapakinig nito, kundi mas nakararami marating po ng mensaheng ito, Panginoon, na ikaw lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Salamat po, Diyos. I pray for spiritual revelation upon our viewers and listeners. We pray for spiritual enlightenment and spiritual understanding, for them to realize that there's only one, numerically one God. And that one God is no other than you, our Lord Jesus Christ. Maraming salamat po. Ito po kami samot dalangin in the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. At sa inyong mga katanungan, appreciation, testimonies, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number. Salamat po sa inyong pagsubaybay at muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Salamat sa 236 comments sa ating pong program. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pakishare-share lang po mga kapatid sa ating mga ka-friend sa Facebook Live o sa Facebook account. God bless sa inyong lahat. Mayroong kulay, pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nakilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nagilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ng dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya
Sister Eleanor Giocado, thank you for watching. alay ko sa'yo. I-bless ka ng Panginoon, kapatid. Sister Rosalie de los Santos Tinoco, thank you for watching. Sister Rose and Pastor Joel Tinoco, God bless po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Thank you for sharing our episode. Praise the Lord. So hanggang dito lang tayo mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Good morning. Isang maulan na umaga sa inyong lahat. God bless everyone and see you again tomorrow. Same page, same time. God bless po.